Bakit ako pinayagan magpakasal? Nagmamandali daw ako, kailangan daw ako pagsabihan ganon. Naawa ako sa dad namin kasi siya ang sumasalo na siya yung tatay, bakit pinapagalitan ng sarili niya mga anak? Hello mga stories! Welcome back sa naman Reddit post 8 AM edition, no? Mga stories, no? Bago tayo magsimula, no? Maging commercial muna tayo, okay? Kasi mga stories, no? The wait is over, no? Yung GTA 6, magsisimula na. Ang pre-order ay nagsisimula na sa June 25, 2026. Take note na pre-order date to. Okay? So, according dito sa sa post ito sa Reddit sa Chika PH, no. Ito yung sabi niya. Pre-orders of Grand Theft Auto 6 will officially begin on June 25 on digital storefronts and at other selected retailers. Check out the official cover art, also available as downloadable artwork and rockstargames.com/vi. So, pre-order siya, no, sa June 25, no? Itong, sa baba, nakalagay PS5, no, yung PlayStation 5, at saka yung Xbox Series, ito sa Xbox Series, or sa Microsoft Xbox. Tsaka sa, yun lang yung nakikita lang, Xbox Series. So, yun lang muna sa Steam. I think wala pa yun. Okay. So, ang official release, yung release date sa game na yan ay sa November 19, 2026. So, this coming November pa yan. Matagal-tagal na, pero malapit na. So, ang pre-order niya is June 25, 2026. So, yun, naka-schedule sa release dito. So, again sa June 25, 2026 ang pre-order, no, sa PlayStation 5 at saka Xbox Series X/S, no. Pre-order started to begin at digital storefronts like the PlayStation at saka Microsoft Store, as well as selected physical retailers. Abang-abangan nyo lang mga stores. So, yun. Wait is over. Hindi na yung year before GTA 6 yung mga comment section. So, yun lang mga stores. So, okay? Okay, let's proceed sa main topic natin. Okay? So, galing ito sa Of My Chest PH, no? So, mga stories, no, may pag-uusapan tayong sobrang totoo sa maraming pamilyang Pinoy, no? Kasi kapag adult ka na, feeling ng ibang kamag-anak, sila pa rin masusunod sa buhay mo. Kasi may isang kwento ngayon, no, tungkol sa isang babae na 26 years old na ready na magpakasal, suportado ang parents niya, pero biglang tumutol ang mga older half siblings niya. Ang tanong kasi dito, no, concern ba talaga ito, inggit, projection, o simpleng pakikialam lang? Okay? Diretsahan tayo ngayon mga stories na walang paligo-ligoy, simulan na natin. Okay. May isang 26-year-old, basahin na natin. May isang, ito yung galing ito sa, 26-year-old, no? Ito sabi niya dito, title nito is Tutol ang Kasal. Basahin natin. I'm so sad right now and I want to get this off my chest. Please do not post other platforms, okay? As a background, I, 26-year-old female. I have two older siblings, 40 years old yung F, 29 years old yung M. Sa dad ko, okay? Panganay ako ng mom ko. I have a boyfriend, 26 years old M, male. And kahit bago pa lang kami, 1 year, nagpa-plan na kami magpakasal. My older brother is getting married on 2028. And my older sister got pregnant by a married man, kaya hindi naikasal. My boyfriend's family doesn't like the year 2029 to get married based on their beliefs.
So we respected that and then decided to get married next year, 2027, to avoid suko beliefs na rin. Okay. We first asked permission sa parents namin and they gave us permission to get married next year. Masayang masaya sila now when I told my older half-siblings the news in person. Okay naman sa kanya. Pero the next day, nag-chat sila na ang aga-aga ko daw, nagpakasal and shit, diba? And calmly asked them what's wrong na we had a settle na okay na lahat kaso hindi naman nila ako nireplyan. Now, pinapagalitan nila yung dad namin. Asking bakit ako pinayagan magpakasal. Nagmamandali daw ako, kailangan daw ako pagsabihan ganon. Naawa ako sa dad namin kasi siya ang sumasalo na siya yung tatay, bakit pinapagalitan ng sarili niya mga anak. Pero itong dad namin, never ako pinagsabihan na wag munang magpakasal. Na nakasupport lang siya sa desisyon ko basta kung saan ako masaya. Maybe he also saw her healthy and good our relationship is kaya never siya tumuto sa plano naming magpakasal. Ang sakit lang kasi, I'm the right age already. And I know that it may be too fast to most people kasi 1 year pa lang kami pero alam ko sa sarili ko na ito na yung taong gusto kong makasama habang buhay. And alam ko na, dapat hindi na ako affected na sasabihin ng older siblings ko kasi in the first place, may permission na from our parents pero ang sakit-sakit pa rin. Yun yung mga sinabi niya dito, So, yan, babasahin natin sa mga comments, yung mga galing ito sa Reddit. Sabi niya, marami nagsasabi na ang healthiest gawin niya is pakinggan yung concern ng mga kapatid niya, pero dapat malinaw pa rin sa uli. Decision niya yon. Dahil kung hihintayin raw ang buong angkan na magkaisa sa bawat major life decision mo, hindi ka na talaga makausap sa sarili mong buhay. Iba naman ang diretsyanong sinabing ituloy na ang kasal kung ayaw ng half siblings niya. Huwag na lang daw imbitahan. Para sa ilang comments, mukhang may halong inggit at reaction ng mga ito. Parang ang tingin nila yung isa ay nahuli sa timeline ng buhay. Yung isa naman ay nagkamali sa taong pinili, Tapos itong si OP, nasa tama ang tao at tamang timing. Kaya para sa kanila, baka projection lang daw to sa sariling frustrations. May isa naman ang nagsasabi na madalas daw talaga, lalo na sa mga matatandang half-siblings. May tendency na gusto na lang sila nasusunod at may superiority complex para sa commentary na yun. Hindi na raw dapat magpapa-apekto si OP, basta okay lang sila dalawang ng boyfriend niya. May nagko-comment na di na medyo nakaduda-duda kung bakit gano'n na lang katindi na pagtutol ng half-siblings niya. Hindi raw normal ang sobrang tutol. Pati 66-year-old yung tatay na pinapagalitan pa. Tinanong pa yung bata baka pera ng dahilan. Baka inisip ng kapatid niya na may budget na papupunta sa kasal niya at sanay para sa kanila. Kaya sumagot na naman si OP nang nilinaw na hindi raw issue ang budget dahil boyfriend niya ang nagbabayad ng buong kasal. Hindi rin daw sila close ng half-siblings niya. Sa tingin niya, baka tinitignan na ito na bilang kompetisyon. Baka siya ay marunong ikasal ng mga anak ng tatay nila. At natanakpan nila. Kasalanan ba na nila yun? Na kung mahal na mahal siya ng partner na gusto nilang pakasalan? Diba? May isa naman na objective ng comment na nagsasabi na dapat tingnan ng mga praktikal. Sino ang nagbabayad ng kasal? Sino bang titira pagkatapos? Stable ba sila sa trabaho? Nakita na ba nila ng worst size ng isa't isa? Kung karamihan sa sagot mo ay oo, then maybe ready na nga sila. Pero kung maraming hindi pa, baka kailangan pang isipan na baka mas mabuti i-delay ng kaunti. So, may isa pa rin nagsasabi nila baka sa mga kapatid niya na nanggagaling sa sarili ng karanasan. May mga tao nagre-regret na mga bagay na hindi nila nagawa ng single pa sila.
At may mga single pa rin ang nalulungkot dahil wala na silang partner. Iba-iba raw talaga ang realities ng tao. Pero sa dulo, no, adult na si OP. At siya rin din ang dapat mag-desisyon para sa sarili niya. O nga, may mga diretsan din nagsasabi na 26 na silang dalawa ng boyfriend niya. Hindi na hindi na nila kailangan ng permission ni naman para magpakasal. Lalo na kung wala naman silang naasahang pambayad mula sa pamilya. Bakit kailangan pagdiktahan ng pala silang iba? So, yun yung mga sinasabi ng mga comment sections doon sa Reddit. Okay? Ngayon mga stories, no? Ito yung aking opinion dito, no? Basis ng mga analysis at saka as a commentary. Mga stories, no? Ito yung diretsong opinion ko dito. Unang, walang problema sa concern. Ang problema kasi dito, yung pakikialam na parang sila yung masusunod. Magkaiba ang concern sa control. Okay? Kung sinabi nila gusto nila pag-isipan na 1 year pa lang kayo, valid yun. Pero kung papagalitan pa ang tatay, ang parang kasalanan pa niya na pumayag siya. Hindi na concern yun, entitled na yun. Pangalawa, sa edad na 26, hindi ka na bata pagdating sa legal na personal na decision making. Bata para sa kanila. Oo, pwedeng maaga para sa ibang mindset. Pero hindi na ito usapan, high school romance, adult na kayo. Kung gusto mong magpakasal, pwede. Di ba? Kung gusto mong magpakasal, sige, pwede naman. Pero ang tanong ng dapat ay, handa na ba kayo? Hindi. Approve ba lahat ng kamag-anak? Di ba? At saka pangatlo, no? Ang pinaka-off ko dito para sa akin yung mga energy and have siblings. Kasi kung ang tunay na concern at meron sila, dapat kinausap nila ng maayos. Hindi yung okay sa harap mo. Tapos, kinabukasan may drama siya sa chat. Diba? Sa tatay mo. Tapos sa tatay mo pa ang kinokontra. Sorry pero ang dating talaga sa yan may mga halong inggit, insecurity, mga competition o unresolved na family issues. Diba? Paapat. Pero ito yung rito kay Opia. Hindi sapat ang alam ko siya na. Okay? Hindi sapat yun ang alam ko siya na. Maraming nagpakasal na sure, tapos nung nagsama na, doon lumalabas ang tunay na problema. So kung ako ang magsasabi ng direkta, huwag niyong ibase sa kasal sa kilig, sa certainly, o sa pamahiin lang. Ibase nyo sa readiness. Okay? Meaning, ibig sabihin nun, ay kaya nyo bang buhayin yung sarili ninyo? Kaya nyo ba, napag-usapan nyo ba ng pera? Yung mga financials nyo, di ba? Titira ba kayo sa sariling place na nakikitira? Same ba kayo ng values? Nakapag-usapan niyo ba ang anak, utang, in-laws, boundaries, at conflict? Ba? O nakita niyo ba yung ugali sa isa't isang kapag pagod, galit, gipit, at stress? Kasi mga stories ng wedding is one day. Okay? Marriage is every day. Diba? Panlima, ayoko rin kasi masyadong driven kayo sa sukop o beliefs ng pamilya ng boyfriend tungkol sa 2029, di ba? Well, respeto sa paniniwala, oo, respeto ko yun. Pero kung magpapakasal kayo sa 2026, dapat dahil ready kayo, hindi dahil minamadali kayo ng pamahiin, no? Mali rin yung kung ang bilis ng time ay dahil lang gusto nyong umiwas sa opinion ng iba. Okay? Paano yung comments yung sinasabing projection ito? Possible. Malaking possibility talaga. Lalo na kung hindi naman kayo close, tapos sobrang lakas ng reaction nila. Pero ang importante dito, kahit projection nila yan, hindi mo obligasyon na bibitin o bitbitin ang emotional baggage nila. Pang-pito, ang tamang gawin ni Open dito is maging firm pero kalmado. Hindi mo kailangan makipag-away. Hindi mo kailangan magmakaawa para ma-approve ka nila. Pwede mong sabihin ng diretso.
Sabi mo na, salamat sa concern, pero decision namin ito. Hindi na ka namin hinihingi na approval ng lahat. Kung may maayos kayo concern, makikinig kami. Pero kung paninira, presyo at drama lang, hindi na kami makikipag-debate. Diba? Kaya, yan, malinaw. May respeto, may boundaries. Diba? At ang malinaw, kung totoong mahal ka ng partner mo, hindi issue yung 2027, 2028, o 2030 o man na. Kasi ang tamang tao ay hindi lang marunong magmahal. Okay? Hindi lang marunong magmahal. Marunong din ito maghintay, magplano, at maghanda. Medyo. Kasi kung ready na kayo emotionally, financially, and practically, go! Go na. Pero kung may kulang pa, huwag nyo nang ipilit dahil lang ayaw nyo mapahiya, maunahan, o maapektuhan ng sinasabi ng iba. Okay? So, ang bottom line ko dito, mga stories, walang karapatan ang half-siblings na kontrolin ang buhay ng isang 26-year-old na adult. Pero at the same time, hindi rin sapat ang love allow para sabihing ready na sa kasal. Okay? So, ito ang pinaka-straight na advice ko dito. Kung handa kayo, ituloy nyo. Kung may kulang pa, huwag mamadali. Huwag magpakasal dahil sa pressure. Huwag din umatras dahil sa inggit o pakikialam ng iba. Kasi mag-desisyon base sa readiness, hindi sa drama ng pamilya. Kasi sa dulo mga stories, hindi naman ang half-siblings mo ang magsasama sa isang bubong kayo. Okay? So, yun lang mga sasabi ko dito ng mga stories. So, kaya naman ang magsasabi, concern lang ba talaga ng magkakapatid o malinaw na ang halong inggit at control issues, At kung kayo si OP, ituloy nyo ba ang kasal ng 2027 o mas paabahin nyo pa ang engagement? Comment nyo lang sa baba, kung gusto nyo yung mga ganyang maraming ganitong kwento sa may real talk, aral at channel analysis, kapag like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a good night, my stars. Bye!